Magandang araw po sa iyo, Boss Carl. Ang kwentong ito ay karanasan ng aking tiyahin na nakapag-asawa ng taga Cotabato. Kinuwento niya lang ito sa akin noong panahong namasyal sila dito sa amin sa Cagayan. Isa kasi sa banding namin magkakamag-anak ang magkwentuhan ng mga kababalaghan, lalo na kapag brown out. Sa edad na 26, hindi pa rin maiwasan ang magkahalong takot at kuryosidad na aking nararamdaman kung totoo nga ba ang mga aswang. Kaya naman sa aming lahat ay ako palagi ang nagpapasimuno ng kwentuhang katatakutan. Parang mas may thrill kasi ang kwentuhan kapag mga ganoon. Iyong tipong mapapasigaw ka. Parang habang nagkikwento sila ay naroon ka rin sa eksena. Pero itong ikikwento ko ay ayaw na raw sanang balikan pa sa alaala ng tiyahin ko. Pero sadyang makulit lang talaga ako. Kaya naman, noong marinig ko na pwedeng kumita sa channel nyo kapag nagbahagi ng kwento, ay hindi ko na mapigilan na ibahagi din ang kwento ng aking tita Armina. Kahit ilang beses na kaming nakakapag-usap, ay paulit-ulit pa rin naming pinapakwento sa kanya ang karanasan niyang iyon. Ako nga po pala si Winnie, at ito ang kwentong nais kong ibahagi. Tubong Cagayan Valley si Tita Armina, pero taga Cotabato nga ang kanyang asawang si Tito Boy. Tuwing bakasyon ay hindi pwedeng hindi sila dadalaw sa Cotabato, pero naninirahan na sila sa Maynila dahil doon ang trabaho nilang mag-asawa. Paminsan-minsan ay umuwi sila dito sa Cagayan. Minsan naman ay doon sa lugar ni Tito Boy. Ayaw din kasi ni Tito Boy na nalalayo ang loob ng mga pinsan ko na sina Sepi at Yumi sa mga lolo at lola nito. Kahit pa nga daw may hindi pagkakaunawaan si Tita Armina sa mga biyanan niya, ay nirerespeto niya pa rin naman daw ang kagustuhan ng kanyang asawa. Nataon na piyesta ng probinsya nila kung kaya't umuwi sila ng Cotabato. Sabi ni Tita, masaya daw ang fiesta doon. Iba pa rin kasi ang kaganapan kapag fiesta sa mga probinsya. Kapatid ng papa ko, si Tita Armina. Gusto ko nga din sanang sumama noon, kaso hindi pwede dahil ayaw nila mama na mapapalayo ako nang hindi sila kasama. Kahit anong pilit pa noon ng mga pinsan ko. Ayon pa daw sa kwento ng mga matatanda doon, na kapag sumasapit na ang 6:00 ng gabi, marami na ang nagsisipasukan sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Dahil sa naglalabasan na raw ang mga nilalang na nagbabago ng anyo. Matagal naman na usap-usapan iyon sa lugar. Pero dahil siguro sa sanay na ang mga tao, kaya tipikal na kwento na lang iyon para sa mga taga roon. Bago sumapit ang araw ng fiesta, ay tandang-tanda pa daw ni Tita Armina na noong araw na iyon ay naroon sila sa loob ng kanilang kwarto. Nang makarinig sila ng malakas na tunog ng isang tuko sa may bintana. Sabi kasi nila na kapag may tuko daw sa paligid ay may kababalaghang mangyayari o di kaya pinamamahayan na ng kakaibang nilalang ang lugar o ang bahay na iyon. May kasama daw silang matanda noon sa loob ng kwarto na siya namang nag-aayos ng kanilang hihigaan. Tita daw iyon
ni Tito Boy. Bigla daw itong tumigil sa ginagawa at nag-sign of the cross. Dali-dali ding kinuha nito ang asin at bawang na nasa bulsa at isinaboy iyon sa paligid ng bahay na animoy nagbibindisyon. Bahagya naman daw natawa sina Yumi at Sefi. Dahil nga, hindi naman sila sanay na nakakakita ng ganong mga ritual. Palibhasa, nabuhay at lumaki sa syudad kung saan mga gadget lang ang alam. Na malagi rin kasi ang mga ito sa Maynila na masyadong maingay para mapansin pa ang mga kakaibang pangyayari, lalo na ang tungkol sa kababalaghan at mga aswang. Noong gabing iyon daw, bandang 8:00, dinig na dinig nila na parang may isang tao o kung anong nilalang ang umaaligid sa kabahayan. Maya-maya ay may isang ingay na parang isang mabangis na hayop ang humuni sa labas. Kung papakinggang mabuti ay tunog iyon ng isang baboy base sa kung papaano iyon umatungal. Pero nawala din o nahinto ang tunog noong magwasiwas ng walis at nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay. "Huwag kayong lalabas ha!" sabi daw ng matandang tiyahin ni Tito Boy. Tumango lang daw si Tita Armina at sinabihan sila Yumi at Sefi na matulog na. Pagod din kasi galing sa biyahe at pasado na iyon 8:00 ng gabi na kung sa probinsya ay itinuturing na oras na ng pahinga. Kapag araw daw ng fiesta ay nakagawian na ng mga kabataan o kahit ng mga matatanda sa Cotabato ang magpunta sa plaza at peryahan. Ito ang nagiging pasyalan kapag panahon ng fiesta. Dahil sa mga taga Maynila, sila Yumi at Sefi, kaya sabik ang mga ito sa ganoong klase ng pasyalan. Kahit pa binalaan na sila na wag nang pumunta sa plaza dahil samot-sari ang mga taong naroon at dayo pa sila. Pero dahil tipikal na mga kabataan ay gusto pa ring pumunta ng dalawa, sinamahan na lang daw ni Tita Armina ang mga anak para may kasama ang mga ito. Noong paalis na sila ay sumama din ang hipag nito at pamangkin dahil gusto rin daw mamasyal sa peryahan. Kaya si Tita Armina, ang kanyang hipag at pamangkin, ang kasama ni Yumi at Sefi noong nagpunta sa plaza upang matunghayan ang mga palabas na nakagawian doon. Nalimutan na daw niya ang tawag sa mga palabas doon. Hirap pa rin kasi talaga siyang unawain ang ibang malalalim na salitang Bisaya. Bago daw makarating sa plaza, ay may madadaanan munang lugar ng kasagingan at manggahan. Hindi raw mawari ni Tita Armina kung bakit ang bigat ng pakiramdam niya ng mga oras na iyon. Habang naglalakad sila, ay tila may mga matang nakatunghay sa paligid. Iyon bang pakiramdam na samot-sari ang mga nilalang na nagmamasid sa kanya sa mga oras na iyon? Napatili daw bigla si Belen na pinsan ni Yumi sa father side nang makita nito na may malaking baboy ang humarang sa kanila at itim na itim ang kulay noon. Si Tita Armina naman daw ay napaatras, pero matapang na naglabas ng itak ang hipag ni Tita Armina. "Alis! Umalis ka dito kung ayaw mong samain ka sa akin!" Wika pa daw nito habang iwinawasiwas ang kanyang itak sa harapan noong baboy.
Tila naman daw natakot ang baboy at kumaripas iyon ng takbo papalayo. Takot na takot daw sila ng mga oras na iyon. Ngunit ang hipag ni Tita Armina ay hindi man lang daw makikitaan ng takot. Mukhang sanay ito sa ganoong mga engkwentro at nagulat nga daw siya dahil hindi niya alam na may dala pala itong itak. Kaya naman, buong tapang ito na naglakad padiretso. Nagsalita naman daw ang hipag ni Tita. Kaya ayokong kayo-kayo lang ang magpunta sa plaza dahil baka mapahama kayo, lalo na sa mga ganitong engkwentro. Ayaw na sanang tumuloy pa ni Tita Armina sa plaza. Pero nagdadalawang isip din naman siya na umuwi dahil takot siyang masalubong naman papauwi iyong kaninang baboy. Kung kaya't nagpasya na lamang ito na magpatuloy. Nakarating naman daw sila ng maayos sa plaza. Tuwang-tuwa naman daw si Yumi at Sefi sa mga nakikita doon sa plaza. Sinabihan nila ang dalawa na wag lalayo at dapat sama-sama silang maglilibot. Kapansin-pansin daw ang isang matandang lalaki na nakikihalubilo sa grupo ng mga kabataan. Matalim daw iyon kung makatingin at hindi niya alam kung bakit, hindi niya naman iyon kilala. Sa ilang beses niyang pabalik-balik sa probinsyang iyon, ay iyon pa lang din ang unang pagkakataon na nasilayan niya ang matandang iyon. Naisip niya na lang na maaaring dayo kasi fiesta ng lugar at normal lang din naman na maraming dayuhan. Tiday, sino yung lalaking iyon? Ang sama tumingin eh. Wika pa daw ni Tita sa kanyang hipag. Huwag kang makikipagtitigan sa kanya, ate. Baka naghahanap iyan ng mabibiktima. Sagot pa daw nito. Luminga-linga naman daw si Tita dahil napansin niyang nawawala sila Yumi at Sefi. Kaya nagpaalam daw muna siya kay Tiday na hahanapin ang dalawa. Habang naglilibot ay sinalubong daw siya ng matandang lalaking tumitig sa kanya ng masama. Napaatras daw siya dahil unti-unting lumalapit ang lalaking iyon. Kinilabutan daw siya noon dahil ramdam niya talaga na nasa panganib siya. Naalala niya ang sinabi ni Tiday na huwag makikipagtitigan. Dahil kung natitigan ka na daw ay may hipnotismong ginagamit ang matanda at magiging sunod-sunuran ka na sa kanya. Kaya inilihis niya ang kanyang paningin. Ngunit bago pa daw makalapit ang matanda sa kanya, ay nasa tabi niya na si Tiday na hawak-hawak nito ang dalang itak. Umalis daw bigla sa harapan niya ang matandang lalaking iyon at doon pa lang siya nahimasmasan. Tiday, aswang ang matandang iyon? Tanong niya pa daw sa kanyang hipag. Oo te, kaya tara, umuwi na tayo. Mukhang delikado ka na rito. Wika pa daw ng kanyang hipag na mababakas ang pag-aalala sa mukha. Siya namang lapit ni na Sophie at Yumi sa kanila, kasama si Belen at iba pang mga kabataan. Napagpasyahan na nga nila na wag nang magtagal sa lugar na iyon, kaya kahit kararating lang nila ay umuwi na rin sila agad. Habang nasa daan papauwi ay ramdam nila ang mabilis na yabag ng mga paa na tila sumusunod sa kanila. Kaya nagmadali na rin daw silang maglakad hanggang sa kumaripas na nga sila ng takbo. Sa katagalan ng kanilang pagtakbo ay nakita nila sa unahan ang isang lalaking nakakapit sa itaas ng kawayan. Kung kaya't laking takot nila noong bumaba iyon at humakbang papalapit. Nag-iba daw kasi bigla ang itsura noon na naging maitim ang balat
at nagkaroon pa ng buntot. Isa daw iyong wakwak ayon pa sa kanyang hipag. Ang wakwak daw ay isang uri ng aswang na madalas nagpapakita at bumibiktima ng mga dayuhan. Hindi daw ito basta-basta nananakit ng mga taga doon lang din o taga lugar mismo dahil malamang ay makikilala sila at alam kung papaano sila lalabanan. Napansin daw nilang kakaiba ang titig noon kay Tita Armina na parang ito talaga ang kanyang punteriya. Ayon pa daw kay Tiday na hipag niya, nabali-balita nga daw na aswang sa lugar na iyon ang matanda at gusto nang magpahinga. Kaya naghahanap na ito ng mapagsasalinan. Wala naman daw iyong kamag-anak. Dahil sa narinig ay mas lalong natakot si tita dahil papaano na lang kung totoo nga, baka hindi talaga siya tigilan hanggat hindi nasasalinan ng pagkaaswang. Dahil sa pagkaripas nila ng takbo ay agad silang nakalayo sa matandang iyon at hindi sila nagalaw. Pagkarating sa bahay ay hingal na hingal silang nagsipasok at nag-lock ng mga pintuan at bintana. Pero sa tingin nila ay sinundan sila noon kasi naririnig nila ang tunog sa bubong na masakit sa tenga na mukhang gawa ng pagkalmot ng kukusayero. Takot na daw noon ang mga dalagita dahil hindi lang sa bubungan ang tunog ng kalmot. Minsan ay nasa may dingding din maririnig. Umiiyak na nga daw ang dalawa at sinasabing makakain na sila ng aswang. Hanggang sa hindi na raw nakatiis si Tito Boy, pati ang hipag ni Tita Armina. Lumabas daw ang dalawa na parehong may dalang itak. Nagkagulo na daw ang tunog sa labas dahil nagsisisigaw na rin si Tito Boy, kaya maging ang mga kapitbahay ay lumabas na rin at kanya-kanyang bitbit ng mga armas. Pero hindi pa rin daw nawawala ang huni pati na ang kalmot sa itaas, kaya inakyat na ito ni Tito Boy sa itaas ng bubong. Nagpalinga-linga ito sa itaas pero wala siyang makita. Inilawan niya pa ng flashlight ang buong bubungan pero wala talaga. Iniabot naman sa kanya ni Tiday ang isang garapo ng asin at isinaboy niya iyon sa bubungan kahit wala naman siyang anong nakikita. Bigla daw may umangil doon. Sa pagkakataong iyon ay lumabas na rin si Tita Armina ng bahay at naroon siya sa may gilid. Narinig nilang lahat ang tunog ng yabag na tumatakbo sa may bubungan. Sabay tumalon ito at doon bumagsak sa gilid ng bahay. Agad daw napatingin doon si tita at nakita niya nga doon ang matanda na nakita nila sa may kawayanan. Umangil lang daw iyon tapos tumalon. Pagkabagsak sa lupa ay naging isang baboy na ito. Saka tumakbo papalayo sa direksyon ng likuran ng bahay. Mula nga daw ng araw na iyon ay naging alisto na silang lahat. Noong mga sumunod na gabi ay nagpatuloy pa rin ang pagpaparamdam noon. Kaya doon na sila naging kumbinsido na balak talaga noon na biktimahin o di kaya salina ng pagkaaswang si Tita Armina. Kaya matapos lang ang fiesta ay umuwi na rin sila agad ng Maynila. Dahil sa takot na baka makakuha pa iyon ng pagkakataon. Matapos iyong maikwento sa akin ni Tita Armina, ay sinabi ko sa kanya na gusto kong sumama kapag muli siyang bumakasyon doon para maranasan ko mismo. Pero ngumiti lang ito at sinabing matapang lang daw ako
kasi wala pa ako sa ganong sitwasyon. Mula nga noon ay hindi na sila muli pang bumisita doon kasi ayaw na rin ng dalawang dalagitang si Naomi at Sefi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Boss Carl. Maraming salamat po. Hello po sa iyo, Sir Katotohanan at Misteryo. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa mga tagapakinig dito sa iyong channel. Nagpapasalamat po ako dahil napili niyo ang kwento kong ito. Naganap po ito noong taong 1986 sa lugar namin sa Compostela, Davao. Ang kwentong ito ay karanasan ng mga magulang namin na madalas nilang maikwento sa amin noong mga bata pa kami. Itago na lang natin ang aking ina sa pangalang Mila. Siya po mismo ang nakaranas ng kwentong ito na ibinahagi niya naman sa akin. Ang lugar po namin ay maraming palayan dahil iyon ang pangunahing hanap buhay ng mga tao doon. Isang hapon daw noon, magkasama sila nila Papa para pumunta sa bahay ng tiyahin niya. Dahil sa malayo-layo din ang bahay, kaya sumakay sila ng bisikleta. Si Papa ang nagpipidal, tapos nakaangkas naman si Mama sa may harapan. Noong naroon na daw sila sa bahagi ng lugar na wala ng mga kabahayan at kaliwat kanan na ang palayan, ay laking gulat na lang nila noong may lumabas na dalawang malalaking itim na aso sa unahan nila. Nakaramdam daw sila ng takot dahil sa itsura ng mga asong iyon. Kahit naman umikot sila pabalik, ay siguradong maaabutan sila. At hindi rin naman makakapagpatakbo ng mabilis si Papa dahil sa angkas niya nga si Mama sa harapan. Kaya ang ginawa nila ay nilakasan na lang daw nila ang loob at nagpatuloy sa pagpapatakbo ng bisikleta papasalubong sa dalawang aso. Ipinagdasal na lang nila na sana hindi sila atakihin noon. Gayong hapon pa lang naman at may liwanag pa ang paligid. Iyon nga lang daw, kapag hapon na, ay bihira na lang talaga ang dumadaan sa daanang iyon. Noong malapit na sila sa dalawang aso, ay napansin nilang mapula ang mata ng mga iyon. Pero nakatitig lang naman sa kanila at hindi sila inatake. Bali nasa magkabilang gilid iyon ng daan at sa mismong gitna sila dumaan. Abot-abot na raw ang kaba nila noon pareho, pero nanalig lang sila sa kanilang pagdarasal at umaasang poprotektahan sila ng puong may kapal. Noong makalampas na nga sila, ay doon na mas binilisan pa ni Papa ang pagpadyak para mas mabilis na makalayo. Dahil buo talaga ang paniniwala nila na binabagat sila o kung sa Tagalog pa ay inaaswang. Ipinagtaka nga daw nila dahil bakit hindi sila inatake. Maaaring dahil sa may liwanag pa nga ng araw. Noong papauwi naman sila ay wala na daw iyon sa daan. Kaya nakarating din naman sila sa bahay ng matiwasay. Dumating ang panahon na ipinagbubuntis na ako ni Mama. Dahil nga raw sa magkakaanak na sila, kaya doble kayod na sila ni Papa. Sa umaga ay may trabaho si Papa, tapos sa hapon naman ay inaasikaso niya ang lupain ng amain ni Mama na pinataniman ng palay at paghahatian nila ang magiging ani. Kahit buntis na noon si Mama,
ay sinasamahan niya pa rin si Papa doon sa lupaing sinasaka nito para hindi naman doon mag-isa. Isang araw, dahil sa kagustuhang marami ang matapos na gawain sa palayan, kaya inabot na noon ng takip silim sila Mama at Papa. Pasado 6:00 pa lang daw noon. Pero dahil sa probinsya nga ang lugar, kaya tila ba ang bilis dumilim ng paligid at wala na ring makikitang mga taong dumadaan na papauwi. Habang papauwi na sila, ay nadaanan nila ang bahay noong bantog na aswang sa lugar. Dahil sa hindi naman sobrang daming tao sa lugar na iyon, kaya halos magkakakilala naman ang lahat. Maging iyong bantog ay kilala nila at kilala din sila. Binati daw noon si Mama. "Uy, Mila! Ginabi kayo ah!" Sumagot naman daw si Mama. "Oo nga po Tinapos pa kasi namin ang mga gawain sa palayan. Para bukas, iba naman po ang magawa." Muli naman daw nagsalita iyong bantog. "Tamang-tama. Siguradong gutom kayo sa maghapong pagtatrabaho. Kaarawan ko ngayon. Hali kayo, kumain muna. Naghanda ako ng dinuguan at puto." Dahil sa alam naman nila Mama na bantog na aswang nga iyon, kaya wala silang balak kumain. Pero para hindi iyon mapahiya, ay sinabi na lang daw ni Mama, "Ay, Nang, pasensya na po ha. Bawal sa relihiyon namin ang dinuguan Kung maaari po, yung puto na lang sana at iuuwi na lang din namin. Kasi malayo-layo pang lalakarin namin paggabi na." Napasimangot naman daw ang matanda noong marinig ang isinagot ni Mama. Pero ipinagbalot pa rin siya noon ng puto. Noong maiabot na iyon sa kanila, ay nagpasalamat sila at umalis na rin agad. Ipinagpatuloy na nga nila ang paglalakad sa paraang mabilis sa pangkaraniwan dahil sa papadilim na nga at inaaninag na lang nila ang daan. Noong makalayo na sila sa bahay noong matanda, ay may napansin sila sa malayo na tila bagay na pahaba at kulay puti iyon. Tuloy pa rin daw sila sa paglalakad. Noong malapit na iyon sa kanila, ay doon na nila nakita ng malinaw na isa pala iyong kabaong na nakaharang sa gitna ng daan. Kahit sobra nang natatakot, ay magkahawak kamay pa rin silang nagpatuloy. Ayaw na rin nilang bumalik pa dahil mas malalagay pa sila sa alanganin dahil ang tanging bahay na meron kung babalik sila ay iyong bahay noong bantog na aswang. Nanalangin nilang daw sila ng mataimtim. Pagkatapos ay kumanta ng mga church songs. Pagkasapit nila mismo sa harapan noong kabaong ay pumikit sila at sinabing sabay nila iyong hahakbangan. Tapos pagkabilang ng 3 ay saka imumulat ang mata. Pagkamulat nga nila, nakita nilang hindi na iyon kabaong, kundi isa na lang puno ng saging. Kaya nagpatuloy na sila sa paglalakad ng may pagmamadali dahil mukhang napaglalaruan na nga sila. Sadyang malayo daw talaga ang lupang sinasaka nila kasi pasado 6:00 nga lang nang umalis sila doon, pero nakarating sila sa bahay ng 8:30 na. Pagkarating sa bahay ay agad na nga silang naghapunan saka natulog. Malaki po ang bahay na iyon, pero gawa lang din naman sa kahoy. Meron din silang kasamang 2 lalaki doon.
pinsan at kapatid iyon ni Papa. Sa kwarto sa itaas sila mama at papa natutulog, tapos ang dalawang lalaki naman ay sa sala sa ibaba. Bandang 11:00 na raw noon, pero hindi mapakali si mama. Nakakaramdam siya ng init at nababalisa, kaya siya nagising. Ilang sandali pa raw ay meron na siyang naririnig na tunog ng tik-tik sa labas ng bahay. Paulit-ulit daw iyon. Dahil sa buntis nga si mama, kaya malaki ang hinala niya na inaaswang na siya. Ginising niya si Papa at sinabing merong tik-tik na nag-iingay sa labas. Kahit pagod, ay bumangon daw si Papa, pero halatang mainit ang ulo nito. Diretso iyon na nagtungo sa kusina at kumuha ng itak, saka ginising ang pinsan at kapatid niya na naroon natutulog sa sala. Lumabas daw si Papa ng bahay tapos nagsisisigaw habang binabanggit ang pangalan noong aswang at hinahamon iyon na magpakita sa kanya. Si Mama lang daw mag-isa ang naiwan sa loob ng bahay at nagsisimula na ring magmanhid ang kalahati ng kanyang katawan at sumasakit na rin ang tiyan. Dahil sa malalayo ang distansya ng mga bahay, kaya wala ring makakarinig sa kanila kahit magsisisigaw pa ng malakas si Papa. Pakiramdam raw ni Mama noon na malapit lang sa kanya ang aswang. Gusto niya raw sumigaw para tawagin sila Papa at papasukin na, pero hindi niya alam dahil walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Kaya kahit masakit ang tiyan, ay pinilit niyang tumayo at nagtungo sa kusina. Malaki kasi ang hinala niya na nakapasok na sa bahay nila ang aswang dahil iniwan lang naman ng bukas ang pinto, tapos lahat pa ng kasama niya ay nasa labas. Habang pagapang siyang nagtungo sa kusina, ay parang merong kakaibang presensya sa loob ng bahay. Noong makarating na nga siya sa kusina, ay nagpaninga siya doon at nilagyan niya iyon ng maraming goma. Doon pa lang daw nabawasan ang sakit ng kanyang tiyan at nakapagsalita na rin siya. Tinawag niya daw si Papa at pinapasok na agad. Nagulat naman daw si Papa dahil bakit naroon na siya sa kusina. Pagkapasok daw ni Papa ay inaway niya ito ng inaway dahil bakit ito naroon sa labas, sigaw ng sigaw, naroon siya sa loob na mag-isa. Papaano na lang kung dinumog siya agad ng aswang sa loob ng bahay? Tiyak, wala silang kaalam-alam. Doon pa lang daw natauhan si Papa at napag-isip-isip ang mali sa kanyang ginawa, saka humingi ng paumanhin. Dahil sa pang-aaswang na naranasan nila, ay napagpasyahan daw nila Papa na magbakasyon na lang muna sa lugar ng mga magulang ni Papa sa Baliangao, Misamis Occidental. Ang plano nila ay kahit 1 buwan lang sila doon para hindi mo na mapuntahan si Mama noong aswang. Inihabili na rin muna nila ang lupaing sinasaka sa amain ni Mama habang wala sila. Dumating na nga ang araw ng pagpunta nila Papa sa kanilang lugar. Natuwa naman siyempre ang mga magulang niya dahil makakasama nila sila Mama at Papa. Maaalagaan pa ng mabuti ang pagbubuntis ni Mama. Dahil maliban sa may kasama palagi sa bahay, meron na ring mag-aasikaso kay Mama. Kaya iyong planong 1 buwan lang doon ay hindi na nga natupad. Hanggang sa sumapit na ang araw ng kabuwanan ni Mama.
Sumasakit na raw ang tiyan nito, pero buong araw na siyang naglilabor ay hindi pa rin pumuputok ang panubigan. Sobra-sobra na raw ang pag-aalala noon ni Papa, kaya nang hiram na siya agad ng sasakyan dahil dadalhin niya na si Mama sa ospital. Kaso ayaw naman ni Mama. Ipinagpipilitan daw ni Mama sa kanya na kaya niyang manganak sa bahay lang. Ayaw na ayaw talaga ni Mama ang manganak sa ospital. Pero hindi naman naikwento sa amin ang tunay niyang dahilan. Kaya sinundo na lang daw ni Papa si Aling Barang, isang kilalang kumadrona sa lugar nila. At iyon rin ang nagpaanak noon kay lola ko. Noong pumutok na nga ang panubigan ni Mama ay hapon na iyon. Pinahiga na siya kaagad dahil lalabas na daw ang bata at ako nga ang batang iyon. Si Mama at ang kumadrona lang ang nasa loob ng kwarto dahil bawal daw ang lalaki sa loob ng silid, sabi pa ng kumadrona. Hindi rin kaya ni Papa na manood dahil nakakaramdam siya ng sobrang nerbiyos, lalo na kapag nakakakita daw siya ng dugo. Para daw kasi siyang hihimatayin. Umwesto na raw noon si Aling Barang sa paanan ni Mama at pinabuka na siya nito upang pairihin. Kaya nag-umpisa na nga si Mama na umiri at iniangat niya kaunti ang kanyang ulo para makatulong maitulak ang batang nasa tiyan niya. Laking gulat niya daw noong nakitang parang nag-iba ang itsura ni Aling Barang. Nanlilisik na ang mga mata nito na mapupula at may pailan-ilang hibla ng buhok na parang nakatirik. Kaya doon na sumigaw ng sumigaw si Mama ng tulong dahil may aswang. Aswang si Barang, palayasin niyo siya. Iyon daw ang isinisigaw ni Mama. Ngunit hindi daw ito pinansin nila Papa dahil nga matagal na nila itong kakilala at matagal na rin itong nagpapaanak. Inisip na lang nila na baka sa sobrang sakit na nararamdaman ni Mama kaya niya ito nasabi. Noong maramdaman daw ni Mama na mukhang hindi siya pinaniwalaan nila Papa, kaya sinipa niya na lang ng malakas si Aling Barang, sabay umiri na ng malakas. Dahil nga may katandaan na iyong si Barang, kaya agad rin itong napahiga. Narinig naman daw ni Papa ang pag-aray nito, na tila ba galit na galit, kaya binuksan ni Papa ang pinto. Nakita niyang papatayo na si Barang at nakalabas na rin ang sanggol. Napansin niyang iba ang kulay ng sanggol at hindi humihinga. Buti na lang daw at umuwi sa araw na iyon ang pinsan ni Papa na nag-aaral ng midwifery at pumunta nga iyon sa bahay ng mga magulang ni Papa noong malamang manganganak na si Mama. Siya daw ang nag-revive at nag-CPR sa akin. Maswerte daw talaga ako dahil kung wala ang tita kong iyon ay siguradong hindi na ako mabubuhay pa. Ang pinsan na rin ni Papa ang nagputol ng pusod ko at naglinis sa amin ni Mama. Napansin daw ng pinsan ni Papa ko na iyong inunan o bahay bata ay gula-gulanit na. Kaya medyo naniwala sila na baka aswang nga talaga si Barang, pero hindi pa rin sila kumbinsido. Yung nirevive nga pala ko ng pinsan ni Papa ay galit daw na umalis noon si Barang at walang sinabi. Pero kahit saksing buhay si Mama na aswang si Barang, ay hindi pa rin masyadong pinapaniwalaan dahil wala nga naman siyang maipakita na katunayan.
Isang buwan ang nakalipas na nakapanganak si Mama ay bumalik na sila ni Papa sa Compostela. Natanggap naman si Papa sa bago niyang trabaho sa Valderrama, Laging. Ang biyahe daw ng bus papuntang Valderrama ay alas 4 ng umaga. Kaya mga alas 3:30 pa lang ay umaalis na si Papa ng bahay para masiguradong hindi siya maiiwan. Maglalakad pa rin kasi siya papunta doon sa sakayan. Isang umaga daw noon, medyo napabagal ang kilos ni Papa. Pagkaalis ni Papa ng bahay, ay mga 5 minuto pa lang ang nakakalipas, ay meron ng kumakatok sa pintuan ng bahay namin. Kasabay noon, ang ingay na naririnig ni Mama ng kiki at pagaspas ng malaking pakpak ng ibon. Ganon daw talaga ang tunog na naririnig ni Mama. Palakas ng palakas daw iyong katok. Sa tuwing tinatanong niya naman kung sino, ay hindi naman sumasagot iyong nasa labas. Kaya tinapangan ni Mama ang loob niya at sinabing, "Kilala kita, aswang ka! Subukan mong pumasok at nang masubukan ko sa iyo ang itak kong bagong hasa." Tumigil naman daw noon ang pagkatok. Nawala din ang mga ingay na kaninang naririnig ni Mama sa labas. Hanggang sa may kumatok na namang muli at tinatawag ang pangalan ni Mama. "Day! Day! Buksan mo ako!" Nagalit na daw si Mama at sinabing, "Di ba? Malakas ka naman. Kaya mo ang kumain ng tao, tapos di mo kaya sirain ang pinto. Bakit? Natatakot ka ba? Halika dito sa loob nang magkasubukan tayo." Galit na tugon pa ni Mama. Muli naman daw nagsalita ang tao sa labas. "Day, ano bang pinagsasabi mo? Ako ito." At sinabi daw ni Papa ang buong pangalan niya. "Naiwanan ako ng bus, kaya umuwi na lang ako. Kaya pagbuksan mo na ako ng pinto." Doon pa lang si Mama nakahinga ng maluwag dahil alam niyang si Papa na nga daw talaga iyon. Doon na nagkwento si Papa na pagdating niya sa sakayan ay nakita niyang umaandar na ang bus papuntang Valderrama, Laging. Umas kilala ang lugar na iyon sa tawag na Valma. Kaya nagpasya na lang daw siya na umuwi. Maraming taon ang lumipas at nasa 3rd year high school na ako noon. Doon pa lang naging bantog na aswanga talaga iyong si Barang, yung kumadrona na nagpaanak kay Mama. Marami na daw itong pinaanak, napatay na yung sanggol nang lumabas. Pero ang nagpapatotoo talaga na isa siyang aswang ay ang kanyang anak mismo. Nakita daw kasi talaga ng anak ni Barang kung papaano nito dinidilaan ang sanggol niya o iyong apo ni Barang pagkalabas at wala na iyong buhay at puro na dugo. Si Barang din kasi mismo ang nagpapaanak sa mga anak niyang nabubuntis. Kaya kitang-kita din ng anak ni Barang ang pagbabago ng itsura niya habang nagpapaanak. Simula noon ay kumalat na at naging bantog na aswang si Barang sa lugar nila Papa. Hanggang dito na lang po muna, Sir Carl. Marami pa pong karanasan si Mama na naikwento niya bago siya pumanaw. Sa susunod na lang uli iyon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento kong ito. God bless po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.